kayo isa sa mga trumabaho ditong exemptions for minimum wage earners. Pero alam nyo, isa sa mga tinanggalan na natin ng buwis yung mga minimum wage earners, di ba? Dahil dito sa batas na ito. Pero ngayon pa rin, kulang pa rin sa ating mga manggagawa yung kanilang sinisweldo. Ewan ko, ano ba ang posisyon nyo doon sa legislated wage increase? Kami ho nagsusulong ng legislated wage increase. Ang usapin dyan yung magkano eh. Para sa amin, dapat idikit sa living wage na sa estimates namin nasa 1,200 a day. Yun yung masasabi nating medyo maayos na sweldo. At yan, ang sinasabi palagi sa atin, hindi kaya ng mga employers. Baka naman magsara yung mga Merong mga tatamaan, pero marami rin namang exempted eh. Lahat ng Bambi Industries, yung mga micro, exempted naman sila sa minimum wage. Yung mga nalulugi, exempted naman yan. So tingin ko may sarili namang safeguards para hindi talaga kayang magbigay, hindi magbibigay. Pero malaking bagay kasi na itataas natin ng makabuluhan ang sweldo ng mga manggagawa. Dahil ito, hindi lang luluwag yung kanilang kalagayan, pero mapapalago nito yung ekonomiya. Kasi saan ba dadalhin ng manggagawa yung kanilang sweldo? Yan ba ay ilalabas niya sa bansa? Yan ba ay gagamitin niya sa maling bagay? Hindi, pambibili niya ng pagkain, pambabayad niya ng kuryente, pamasahe. So makakatulong yun sa ekonomiya. Dapat ganun ang pag-iisip natin. Yung pagbibigay ng mataas na sweldo, yan ay ambag sa ekonomiya. Hindi yan kabawasan sa kita ng mga employers. Pero ang realidad, Kong Teddy, ay ganito. Ang bottom line, pag ang negosyante o business sector ang nagsalita, tumitiklop ang Kongreso pati po ang Malacanang. Paano natin aayusin yun? Kaya nga kailangan natin maglagay ng mga leaders natin, lalo na sa lehislatura, na hindi nakatali sa mga malalaking negosyo. Na independent at kayang pumanig sa hanay ng mga manggagawa. Kaya nga tayo tumatakbo sa Senado para magkaroon ng ganyang klaseng leader sa ating lehislatura sa Senado. Yung hindi tumatanggap ng kontribusyon sa eleksyon. Hindi binibigyan. Tumatanggap naman po. Pero hindi nagsusulisit. Hindi kapalit. Nagaling sa negosyante. Oo, kasi sa matagal na panahon kasi hanggang sa ngayon, ang mga nasa Senado natin, ang nakadikit dyan yung mga malalaking negosyo, yung mga asendero, yung mga foreign investors. Ang problema yung ating mga manggagawa, sino ba ang lumalaban para sa kanila sa Senado? Malungkot mo sabihin, wala. At least sa Kongreso, kahit pa paano, nandyan yung ating mga party list representatives, may boses sa Senado, halos wala So, kaya importanteng may mga non-dynastic candidates na talagang may track record na lumaban para sa masa dyan sa Senado. So yung take-home pay ng mga manggagawa kulang pa? Kulang talaga. Kulang na kulang. Ngayon, kailangan ayuda. Ayun, papasok na tayo sa ayuda. Kaya ayaw nila mag-increase ng sweldo para maging dependent ka sa ayuda. Ayan. Politika na naman Anong klaseng ayuda? Kasi nasasabi ng iba, pag cash ang ayuda mo, maraming mga kalokohan dyan Maraming cut dito para kay ganyan, kay ganyan. Pwede bang idirekta na natin yung ayuda doon sa mga talagang mga bayarin natin? Diba? Sa kuryente, sa tubig, mga ganon. Congressman, may batas na pwede bang gawin para dyan? In the first place, kung mataas na yung sweldo mo, kung libre ang kalusugan, libre ang edukasyon, mababa ang presyo ng kuryente at langis, baka hindi mo na kailangan ng ayuda. Oo. Pero sa kalagayan, kailangan ng ayuda, nag-a-agree po ako. Baka hindi cash dapat. No? Talagang kung pagkain, edi pagkain. Pero kailangan may sistema ka para dyan. And again, papasok tayo doon na yung NFA dapat mas komprehensibo yung kanyang programa. Yung ating mga oil companies dapat merong bahagi ang estado dyan. So dapat tingnan natin sa pangkaubuan. Pero yung ayuda as an emergency measure, mahalaga. Ang problema dito sa AKAP, hindi naman ayuda yan vote buying yan Malinaw naman. Nung una, ang pinapambili yan doon sa Chacha, ngayon pinapambili sa boto. Kaya dapat ito yung unang vinito ni President Marcos nung binigay yung budget sa kanya. Ang problema, hinayaan naman ni Pangulo. Yan. Ito. Sabi po sa inyo advokasya, Congressman Teddy, ang inyo tinutulak ay demokratikong pamamahala sa gobyerno. Ano pong ibig sabihin ng demokratikong pamamahala sa gobyerno at ano ang papel ng ordinaryong mamamayan do sa klase na yon ng pamamahala sa gobyerno?
simple lang, Weng. Alam mo, sa demokrasya, we are a government for the people, of the people, by the people. Hindi ho yan nangyayari sa Pilipinas. We are a government of the rich, by the political dynasties, by the corrupt politicians. So, number one dyan, yung pagwawakas ng paghahari ng political dynasties. Nasa konstitusyon naman yan, kailangan lang talagang may magtutulak doon sa Senado at hindi lang sa Senado, sa labas ng Senado. So it has to be a people's movement ang magtutulak ng anti-dynasty bill. That's one. Pangalawa, yung freedom of information mahalaga eh. Kasi kaya hindi, yung mamamayan natin, kaya hindi makapag-participate fully sa governance kasi hindi natin alam yung mga nangyayari talaga. So yung Freedom of Information Act, long overdue din yan, kailangan natin ipasa. Diba, Congressman, lahat yan ay nag-uumpisa sa pagpili ng mga mamumuno sa ating bansa. Yes, true. Di ba dapat yung mga butante rin naman ayusin natin ang kanilang kaisipan tungkol sa pag-i-elect, paghahalal ng mga mamumuno sa ating bansa. Totoo yan. Pero alam mo, hindi natin pwedeng sisihin ng butante lang eh. Kasi ano bang choice ng butante? Doon sa amin, di ko nasasabihin kung saan. Ang tumatakbo, magbayaw eh. Lumalaban sa mayor. Iboto mo yung isa. Kung ayaw mo, yung kalaban niya, brother-in-law. Di isang pamilya din yon. Sa ibang lugar naman, dalawang dynasty ang naglalaban. So, in other words, kung walang choice ang botante, malamang talagang dynasty ang mamumuno. No? Kaya kailangan din, merong mga naglalakas loob na mga kandidato na kahit na mahirap ang laban, bigyan natin ng mapagpipili ang tama ang ating mamamayan. Merong bago ngayon sa West Philippine Sea, yung LRAD naman ginagamit. Ano yung tawag doon? Yung nakakabingid daw na long range attitude. Alam mo, ginamit sa mga rallyista yan nung dumating dito si Donald Trump. Masakit sa tenga raw eh. Yun ang ginagamit ngayon sa ating mga Coast Guard dyan. Nakausap na natin ang China rito eh. Kaya nga parang sinasabi, ibalik daw natin yung diplomatikong usapan tungkol sa bagay na yun. Pero hindi naman nila tinatanggal yung kanilang mga barko dyan. No? Nandiyan pa rin yung monster ship. Anong posisyon mo sa West Philippine Sea? Meron ng mga batas na ginawa para malaman natin yung ating hangganan dyan. Pero mukhang walang saysay eh. Hindi naman mapagkakaila na meron talaga tayong conflict with China. Sa usapin ng South China Sea or West Philippine Sea. Pero ang nakapagpapalala dyan ay ang Estados Unidos. Kasi ang talagang kaaway naman ng China, hindi naman Pilipinas kundi Estados Unidos. Ang problema, nakadikit tayo sa Estados Unidos. Kaya ang tingin nila sa Pilipinas, para kang amuyong ka lang ng US. Kung tayo ay may independent foreign policy, katulad ng Vietnam, halimbawa, katulad ng Malaysia, na hindi nagpapagamit sa Estados Unidos, tingin ko mas magkakaroon tayo ng produktibong diplomatic engagement with China. Ang problema, meron tayong 9 na EDCA sites dito na hawak ng US. Nag-deploy na ang US ng mga missiles dito sa Pilipinas. Kung ako ang China, medyo talagang mahihirapan din na makikipagrelasyon. Pero Congressman, nasubukan na yan eh. Kumiling tayo sa China nung nakalipas sa administrasyon. Ba't nangyari pa rin ito? Baka kumiling pero iba yung diskarte. At saka ito, hindi ito matatapos sa isang termino lang. It is a long-term struggle. Dekada ang pinag-uusapan natin sa pagre-resolve nito. Pero importanteng may independent stance ang Pilipinas, independent foreign policy, at kausap natin ang lahat at hindi tayo dapat pumapanig sa isa lamang kasi labanan ito ng mga malalaking imperialistang bansa dito sa ating karagatan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayon, Sir Teddy, kaya pa ba natin pagtiwala ng China? Dapat pa ba tayo magtiwala sa China? Hindi. Kaya lang, kapitbahay mo yan eh. At saka you share the same sea. Na inaagaw nila. So, yes. Kaya kailangan kausapin mo yan. Unless gegerahin natin. Medyo wala namang may gusto ng gera. Tingin ko naman pati China ayaw ng gera. Pero ang problema, may nakikialam na malaking puwersa din yung Estados Unidos na may malaking interest din dun sa South China Sea. At
ginagamit ang Pilipinas para isulong yung sarili nilang laban sa China. Wag tayo magpapatrap sa ganon. And we engage with China bilang isang sovereign independent nation. Dapat ganun ang asta.